Para naman po sa ating pudding filling, ang mga ingredients po na gagamitin natin ay 600 grams white bread po. Then 1 can evaporated milk. It's 370 ml po yung ating evaporated milk. Nasa 2 cups po siya. Then 1 cup white sugar. 3 egg. Then, gagamit po tayo ng food coloring. Ito pong isa ay red. Then, yung isa, ube. Ube, flavor, and color na po yung gagamitin natin. Then, gagamit din po tayo ng vanilla clear. Ayan po yung mga ingredients natin para sa pudding filling. Sisimulan po natin gawin yung ating pudding filling. Yung ating 600 grams na white bread, pipira-pirasuhin lang natin ng maliliit hanggang maubos po natin. Tapos na po natin pagpira-pirasuhin yung ating tinapay. Then, add natin yung ating sugar. Okay na po natin yung ating sugar. Then, yung ating evap milk. Then, yung susunod natin yung ating 3 egg. Nalagay na rin natin. Yan, dudurugin lang natin ito hanggang parang maging mashed potato na po yung ating tasty. Then, maglalagay din po tayo ng 216 grams condensed milk. Ito po yung maliit na can ng condensed milk. Lagay na rin po natin yung ating small can na condensed milk. Pure vanilla. 1 teaspoon lang po yung nilagay natin. Po natin sa ating stove. Haluin lang natin to ng haluin hanggang sa lumapot or maging thick po yung ating pudding filling. Halo lang po ng halo for about 8 to 10 minutes po. Hanggang maluto po yung ating pudding filling. Mahinang apoy lang po ang pinangluto natin. Then halo lang po ng halo ng 10 minutes. And ito, luto na po. Hahatiin po natin ito sa 2 bahagi. Ang isa ay red, yung isa po ay ube. Natin yung ating flavor and color na ubi. Medyo mainit pa po yung ating pudding. Yung medyo light lang na ube, pwede rin po. Depende po sa inyo. Haluin lang natin hanggang magpantay po ng ang kulay ng ating ube. Okay na po yung ating ube pudding filling. Same procedure lang po yung gagawin natin dito sa ating red. Ready na po yung ating filling para sa ating kalihim bread or yung mas kilala po sa tawag na pan de pula at pan de ube.
Then yung para naman po sa ating dough na gagamitin sa ating kalihim bread or yung ating pan de pula or pan de ube bread. Ang mga ingredients po ng ating dough ay 3 and 1/2 cup bread flour. Sifted na po yung ating bread flour na ginamit. Then, 2 teaspoon na yeast, 1 cup warm water, 4 tablespoon sugar, white sugar po. Then, 1/2 teaspoon dough improver, 1/4 cup powdered milk, 1/2 teaspoon salt, 1 egg, plus additional 1 egg pa po para sa ating egg wash. Ito po yung ibabrush natin mamaya pag na-finish na po natin lagyan ng filling yung ating kalihim bread. Gagamit din po tayo ng 2 tablespoon shortening. Gagamitin po natin ito while kneading. Mag-start na po tayong gumawa ng ating dough. Una po nating gagawin ng ating yeast mixture. Ito po yung ating sugar. Tutunawin lang natin yung sugar natin. Tunaw na yung ating sugar. Ayan, ilagay natin yung ating yeast. Set aside po muna natin ito ng at least 5 minutes until mag-bloom po yung ating yeast. Then, ang gagawin naman po natin yung ating dry ingredient. Hain na natin yung ating soap. Dough improver. Simutin lang natin. Powdered milk. Mix lang ho natin. Lagyan natin yung ating 1 egg. Lagay lang tayo ng butas sa gitna ng ating mixing bowl. Then, yung ating yeast mixture, nag-bloom na po yung ating yeast. And, lagay natin sa gitna. Mix lang ho natin together. Siguraduhin natin malinis yung ating kamay. Pag ginagawa po natin ito, nilagay na po natin sa ating surface. Pusin na po natin yung ating shortening na ilagay. Ininiding po natin ito ng 30 minutes until maging smooth po yung ating dough. After po ng 30 minutes na kneading, smooth na po yung ating dough. Nalagay ko lang po dito sa ating mixing bowl. Nilagyan ko lang po ng shortening yung paligid ng ating mixing bowl. Nag-double size na po yung ating dough.
Ayan. Pa-punch down lang po natin. Then, hahatiin lang po natin ito sa dalawang bahagi. Isa natin. Maglalagay na po tayo ng ating filling. At least mga 2 inch po yung ating filling, ang lapad. Ano yan, ifo-fold natin. Medyo i-compress nyo ng konti. Okay lang kahit mabutas, kurit-kuritin nyo, magsisil din yan. Then yung kabilang side naman po. And pagka-fold nyo po, kurut-kurutin. Parang mag-sealed po. Yan, then kurut-kurutin lang natin para mag-sealed po yung ating dough. Compress lang po natin dahan-dahan lang po yung pagko-compress. Kino-compress po natin yung dough para po yung filling at saka yung tinapay po natin masiksik. Para pagluto na po yung ating tinapay, siksik po siya. Silid natin yung sa dulo, yung pinaka-dulo ng ano natin. Para wag lumabas yung filling na nilagay natin. Ganito rin po yung gagawin natin dun sa ating pandipula. Ito pong ginawa natin pandi-ube. Then, saka natin mabaligtarin.
Medyo ihuhubog po natin ng pa-square. Handa lang natin yung ating baking pan. Yung pinakadulo, cut natin. At least 1 inch. Kayo na po ang magtansya. Ayon po sa gusto nyong laki po. Natapos na po natin lagyan ng filling yung ating pan de ube. Ang isusunod naman natin ay ang ating pan de pula. Make sure po na sealed po. Kurut-kurutin lang natin. Then, press po natin para masiksik po yung tinapay natin at yung ating filling. Saka natin babalik na rin. Cut natin yung pinaka-edge, yung pinaka-dulo. Tapos, ayan. Ating pan de pula. Nalagyan na po natin lahat ng filling. Ang ating kalihim bread. Then, ire-rest lang po na. Maglalagay tayo ng egg wash. Ibabrush natin. Lagyan din natin ng egg wash. Nilagay na po natin sa oven. Luto na po yung ating pan de pula. I-cool down lang po muna natin ito bago natin ililipat sa serving plate. In a while po, yung ating pan de ube, pinasok ko na rin po sa oven. Ayan po, ang nakasalang naman sa ating oven ay ang ating pan de ube. Hintayin natin maluto. Ready to serve na po ang ating kalihim bread. Pan de pula, pan de ube. Yun po ang tawag dito. Sana po'y nagustuhan nyo and thank you for watching Lauren Lil Cucina. Thank you po!